mga bayan na walang kakayanan, kailangan mo matulungan, maiangat. Maiangat mo yung kalidad ng mga projects na sagad mo sabay-sabay mo ang probinsya ng Batangas. So, pagbibigyan ako ng pagkakataon, Kuya Gary, na maging gobernador, tutuloy ko kung ano ginawa nila Governor B. At kung ano yung ginawa ni Governor B, ay siya sumusundan. Kasi napakaraming batas na ginawa na kailangan ng implementation. Lalo na itong sa Taal ngayon, kasi lagi tayong prone sa volcanic eruption. So dapat meron talaga dito na departamento na nakatutok lang sa Taal. Kasi wala, baka masurpresa na naman ang buong probinsya at walang pondo. Kawawa naman ang mga kababayan natin. So nung ako naman yung nasa bayan ng Padre Garcia, sabi ang tao na nagsasabi na iniangat ko yung kalidad una-una na serbisyo, iniangat ko kalidad sa mga infrastructure at makikita, siguro saksi kayo. Saksi kayo sa transformation na ginawa ko sa bayan ng Padre Garcia. Within 7 years pa lang kami napupo. So makikita mo yung malaking pagkakaiba ng Padre Garcia ngayon at noon. Regards nga po kanina, sabi ko sa ilang bayan pa naikutan ko yan. Kaakibat po ng pag-unlad ng bayan ay yung infrastructure. Padalawa na ho yung mga social services. Kung ako magiging gobernador, gagawa ko tayo ng mga alimba yung order of priorities ko. So dapat magaling ang Provincial Engineering Office, dapat magaling si PSWDO, at dapat magaling ang head. Kasi masyadong stricto magpalakad. At natikman, sabi ko nga kanina, nakatikim ang unang Bottleneck 2 nung ako naging presidente. At yan yung pinaangat namin. Ngayon, nung ako naman nasa Padre Garcia, nakatikim din sila ng pamamalakad. At nagustuhan ito ng napakaraming tao. Yung pagiging stricto, mabait ko at makatao. So kaya siguro, ako ang na-endorse yung Senador Recto. So nagpapasalamat ako kay Senador sa tiwalang ibinigay mo sa akin. Maraming salamat. Yes, Pastor. Kung sabi, malaki daw naging contribution nyo rin. Naiangat ninyo ang kooperatiba ng Bottleneck. Ano po ba? Ano yung malaking contribution nyo? Noong 2006, sobrang gulo dito. Ewan ko na kung may umabot pa sa inyo. Nandito yung dalawang aksyon na nag-aaway. Isa kami pro-cooperative at ang isa anti-cooperative kasi gusto nila ipagbili ko. So, nung panahon namin, lubog na lubog ang Bottleneck 2 sa dami ng binabayaran ng mga placement fee na sobra ang interest. Sobrang taas ang interest. Sobrang dami ng utang sa mga power supply. Ang dami ng utang. Ang pangit ng serbisyo. Kasi noon, may ang brownout. Ngayon, nung na-adjust naman, naiangat namin sa pamumuno ni Paring Rubén. Kasi anong panahon ko, si General Martin. At ngayon si General Ana Octave naman. So far, medyo maayos na ho ngayon eh. Kung kami lang ho ibinigyan ng pagkakataon ng ERC, kasi ito yung pagkakaiba ng kooperatiba at saka ng private company. Sila ho ay ina-allow na magpatong para sa mga pag-awain. Pero si Electric Cooperative hindi ina-allow ng ERC na patungan para sa mga pag-awain. Kaya nga ho ito, kung ikukumpara nyo ang ating kooperatiba, mas malaki yung baba sa ibang, ayokong mag-name drop malaki yung baba sa mga private company na nagpapatakbo din ng kuryente. Pero kung nung panahon namin ngayon, kung binibigyan mo kami ng allowance o para singilin ng mga tao, para sa improvement, napakaganda lalo nitong Bottleneck. Gov, after po yung mag-declare na kayo lalaban po bilang gobernador, marami po ako nakita sa social media na mga parang voting, online voting. So sa akin pong computation, 40 sa inyo, 60% to sa nagpulang nag-declare, 1.5 year na siyang nag-declare. Ano pong masasabi niyo po tungkol yan? Maganda ho ito para sa akin kasi almost 7 days pa lang naman ako. So dahan-dahan, alam ko rin na maaari ito posibilidad na lamang pa yung aking kalaban bilang gobernador. Pero dahan-dahan itong nai-improve Dahan-dahan na may sumasama. At dahan-dahan pa lang ako naglalagay ng mga materyales ko para may inform ang lahat ba nalalaban ako. At inaasahan ko po yan. Pero ako yung maasa na at the end of the election, ang magiging gobernador po ay ako. Boss Dog, marami doon sa social media na nag-comment
wala nang magsimula kayong nagdeklara ng inyong tatakbong governor, maraming naglabas ng suporta sa inyo, iba't ibang sektor, no? Nagkayag ng suporta sa inyo, not only for the mayors, marami. Ano po ang inyong pong panawagan, paano nyo po masustain ang ganitong positibong reaksyon ng ating mga kababayan? Ganito lang mo yan. Late ko ako nagsasabi. Pero mapapansin nyo ba, malaki ang tiwala ng tao sa akin. Una ho, hindi ho magtitiwala sila Governor B, hindi magtitiwala si Senator Recto kung ang credential ko po ay mahina, kung aking karakter po ay bagsak. Ako, sabi ko nga, kilala nila ako na ako may puso maglingkod eh. Kaya nga ako sa Pati Garcia, anong post kami ng anti-post. Ibig sabihin, sa bayan ko pa lang ho, minamahal na nila ako, hindi ako nila alabanan. So, baka naman nung masustain kasi lalo ko naman nung pag-iigihin eh. Hindi ko naman nung pababayaan porque maraming sumama, hindi ko gagawin yan. At talaga pong pangarap ko maging gobernador. Pangarap ko po. Kamusta po ang pag-iikot nyo ngayon sa buong lalawigan ng Batangas? Ang feedback po ng mga tao sa inyo? Almost 7 days pa lang ako umiikot. Pero marami sa pinupuntahan mo na municipal mayor, lalo na kaalyado namin na senator, ay nagbibigay yun ng 100% pagsuporta. So alam naman natin na kami ay malaking grupo. Yun yung sinasabi ko, kami yung tandaan nyo ng una, yung One Batangas. Ang inyong lingkod po isa sa membro po nito. Kaya nga po, pag nagpatawag si senator ng mga mayors, para lang pisya na endorse sa lang sa mayor, idadating mo ang mga yan para suportahan ako. Sir, panawagan niyo po at sa iyo po mensahe ngayon. So sa akin pong mga kababayan, kung ako po ay bibigyan uli ng pagkakataon na maging gobernador ng lalawigan ng Batangas, umasa ho kayo na ang pagsisilbi ko ay may puso. At ako naman ho ilaki sa hirap, laki ako sa lahat. Kaya nararamdaman ko ho kung anong hirap ng mga taong walang kakayanan. Umasa ho kayo na masasandalan niyo ho ako.